Magandang araw po sa ating lahat. Sa muli tayo ay nandito upang mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa ating pagsisimula, tayo po ay yumuko, pumikit at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang mag-aral kami ng inyong salita. Hinihiling po namin, Lord, ang iyong gabay. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Tulungan niyo po ako, Lord, sa aking pagtuturo. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at gawin niyo po kaming karapat-dapat na tumanggap at makinig ng inyong mga salita sa araw na ito. Salamat, Lord. Salamat, Holy Spirit. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Sa araw na ito ay pag-aaralan po natin ang Book of Galatians chapter 6 verse 3. Ito po ang talatang babasahin natin. Ang sabi po sa Book of Galatians chapter 6 verse 3, "For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself." Kung ang isang tao raw ay nag-iisip sa kanyang sarili na he is something o kung sino siya, kung wala naman siya, niloloko niya ang kanyang sarili. Sa buhay natin, walang taong sinuman ang natuwa dahil niloko siya o dinaya siya ng ibang tao. Marami mga pagkakataon na tayo ay dinaya ng ibang tao. Niloko tayo sa hatian, hindi patas nung naghatian, pinangakuan ka pero hindi naman niya tinutupad. Sinasabi niyang mahal ka niya pero iniwanan ka niya. Marami mga ganon, no? Na tayo ay nadaya sa ating mga sarili. Ngunit, at dahil doon, hindi tayo nagiging masaya. Wala namang taong magiging masaya dahil niloko siya ng ibang tao. So yung panluloko sa ibang tao ay nagdadala ng kalungkutan sa taong niloko nila. Ngunit sa araw na ito, ang pag-aaralan po natin ay hindi ibang tao ang nanluloko sa atin, kundi malaman natin na karamihan sa mga bagay na ginagawa natin, tayo mismo ang nanloko sa sarili natin. Tayo mismo ang nandaya sa sarili natin. Meron tatlong bagay na pag-aaralan natin sa Bible kung paano natin niloloko ang mga sarili natin. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon is Deceiving Ourselves. Dinaya natin ang ating mga sarili. Paano ba natin dinadaya ang ating mga sarili? Una, kung babalikan natin ang talatang binasa natin sa Galatians chapter 6 verse 3, ang sabi, "For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceive himself." We deceive ourselves first if we think that we are something when we are nothing. Yung iniisip natin kung sino tayo, no? Iniisip natin na magaling tayo, iniisip natin na mayaman tayo, iniisip natin na magandang lalaki o magandang babae ka, yun ang iniisip mo. Gayong sinabi naman ng Biblia, we are nothing. Ba't nag-iisip ka to be something when you are nothing? Kung papaigsiin natin ang talatang ito, simple lang. Pag nagmayabang ang isang tao, niloloko mo ang sarili. Bakit tayo nanloloko sa sarili, Pastor, pag nagmamayabang? Sapagkat ang Biblia mismo ang nagpapatunay na we are nothing. We are nothing. Ang Diyos mismo ang naglagay sa isipan natin na kung titingnan natin, we are nothing. Tinuro ng Biblia to that we are nothing para maiwasan na tayo ay magmayabang. Tayo ay magiging hambog at maging mapagmalaki sa ating mga sarili. Kung pag-aaralan mo ang Biblia mula sa Book of Genesis hanggang sa Book of Revelation, wala kang mabasa na ang Diyos ay nagbigay ni katiting ng nakarapatan sa sinumang tao upang magmayabang. Bagkos, ang mababasa po natin sa Biblia ay turo ng Diyos na dapat tayo ay maging mapagkumbaba. Ngayon, unti-untiin natin. Ano ba ang unang bagay na pag ginawa natin ay ating dinadaya yung ating sarili? Yun nga ang sabi ko sa inyo, huwag tayong magmayabang.
Bakit hindi dapat tayo magmayabang at bakit sinabi ng Diyos that we are nothing? Tingnan at balikan po natin kung ano ba ang tunay na katayuan at kalagayan nating mga tao. Kung babalikan natin ang Genesis chapter 3 verse 19. Ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 19, kung balikan natin kung paano ba tayong mga tao at ano ba tayong mga tao. Sabi rito, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Ang sabi rito, sa pawis, sa iyong mukha, makakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Dahil doon ka naman nanggaling. Ikaw ay alabok, at ikaw ay babalik sa alabok. Dito natin mabasa at makita ang mga sarili natin na tayo ay alabok. Ginawa tayo ng Diyos mula sa lupa o sa alabok at babalik din tayo sa alabok. Kaya ba tayo magmamalaki, ialabok rin naman tayo. Maaring sa buhay natin sa mundong ito, umaasinso tayo ng konti, nagkaroon ka ng pera, o kaya naman nagkaroon ka ng mga material na bagay, magandang sasakyan, magandang bahay, o nagkaroon ka ng posisyon, power, no? Naging kilala ka, yung iba naman ay sikat, yung iba naman ay magandang lalaki, magandang babae. Kahit anong kalagayan at estado man, o gaano karami ang material na bagay na nakukuha natin sa ating mga sarili, mananatiling hindi tayo dapat magmayabang, and we should not think of ourselves as something, dahil kung babalikan natin, tayo ay mananatiling alabok. Babalik rin tayo sa alabok. Hindi dapat nagmamayabang ang isang alabok. Kung nagkaroon ka ng maraming pera, salamat sa Diyos. Gamitin mo ito para sa pangailangan mo, sa pamilya mo, at gamitin mo ito upang makatulong sa kapwa. Hindi para magmalaki, sapagkat ikaw ay isang alabok. Kung ikaw ay nagkaroon ng magandang sasakyan, gamitin mo ito upang sa sarili mo, para sa pamilya mo, meron kayong komportableng masakyan. At kung mayroong mga taong nangangailangan, naglalakad, o kailangan ng sasakyan, i-offer mo yung sasakyan mo upang makatulong sa kapwa. Bakit? Pag meron tayong sasakyan, huwag dapat tayong magmayabang dahil tayo ay nanatiling alabok. Kung nagkaroon ka ng maraming pera, gamitin mo upang makatulong sa kapwa, hindi upang magmayabang, dahil mananatili tayong alabok. Kahit na nakatira ka sa isang magandang bahay, meron kang mataas na posisyon sa buhay, sikat ka, o kahit ano pa man, lagi mong tandaan, tayo ay alabok. Isang araw, babalik din tayo sa alabok. Maaring maganda ka kumpara sa iba, o gwapo ka kumpara sa iba, pero nananatili kang alabok. Kahit namimik-upan mo yung mukha natin para gumanda, maglalagay at kakain tayo ng magagandang pagkain, nag-exercise tayo, pero isang araw, mawawala rin yung magandang katawan natin, magandang mukha natin, sapagkat tayo ay mananatiling alabok at babalik sa alabok. Kaya hindi dapat tayo magmalaki. Dapat lagi nating tandaan, hindi dapat ako magmayabang, sapagkat ako ay alabok lamang. Hindi lang yan, kung babasahin din natin yung isa pang talata sa Biblia, sa book of 2 Timothy chapter 6 verse 7, ang sabi, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sabi rito, tayo ay dumating sa mundong ito nang walang dala, sigurado rin tayong aalis sa mundong ito nang wala rin dala. Ibig sabihin, nung dumating tayo sa mundong ito, nung tayo ay pinanganak ng nanay natin, umiiyak pa nga tayo, wala tayong dala wala tayong pagmamayari. Nung tayo ay lumaki na, nagmamayari na tayo dahil nakapag-aral tayo at nagtrabaho, nagmamayari tayo ng bahay o anumang mga material na bagay.
Lagi natin isipin na hindi natin dala ang mga bagay na yan mula nung lumabas tayo sa tiyan ng nanay natin. Kaya lahat ng meron tayo ngayon, ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. At dahil ito ay hindi atin at pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos at hindi rin naman natin ito madadala pag tayo ay namatay na, huwag tayong magmataas. Don't think of ourselves to be something because we still nothing. Kaya ang isang tao, kapag nagmayabang at nagmataas siya at iniisip na that he is something when he is nothing, you deceive yourself. Pag ikaw ay nagmayabang, niloloko mo ang sarili mo. Kaya sa tuwing nagmamayabang ka, diyan mo rin niloloko ang sarili mo. Yun yung unang panluloko sa sarili. When we think that we are something, when we are nothing. Kapag tayo ay naging hambugero at mayabang, ang totoo mong niloloko ay sarili mo. Ang pangalawa naman, kung babasahin natin at babalikan natin ang Galatians chapter 6, ang babasahin naman natin yung talatang 7. Sabi rito, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ang sabi, huwag kang magpadaya o huwag kang magpaloko. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Ano man ang itinanim ng tao, yun rin ang kanyang aanihin. Dito sinasabi na kung ano ang itinanim mo, yun rin ang aanihin mo. Kapag nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Kapag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Ngunit maraming mga tao na nag-iisip na kahit nagtanim sila ng masama, aani sila ng kaligayahan. Kaya ang pangalawang panluloko sa sarili, first, if we think that we are something when we are nothing. Ang pangalawa, if we think that even we sow wickedness, we will reap happiness. Yung mag-isip ka na kahit nagtanim ka ng masama, aani ka ng kaligayahan. Maraming mga tao ganun eh. Maraming mga tao pinapasok nila ang mga bagay na masama para magkaroon silang maraming salapi at inisip nila kapag marami na silang salapi, magiging masaya sila. Magiging masaya ka. Una, kapag yung salapi na nakukuha mo ay galing sa kabutihan. Pangalawa, magiging masaya ka kung ang salapi na nakamal mo at meron ka ay ginagamit mo sa kabutihan. Una, nakuha mo mula sa kabutihan. At pangalawa, ginamit mo sa kabutihan. Diyan ang tao magiging masaya. Nung marami mga tao na inisip nila para magkaroon sila maraming pera, pinapasok nila lahat ng illegal. Ginawa nila, pumasok sila sa illegal na drugs, nagbibenta sila ng drugs, nang hold up, nagnanakaw. So kasamaan at inisip ay yung iba corrupt. No, kaya maraming pera, nakakapagpatayo ng magagandang bahay, ang gaganda ng sasakyan kasi corrupt. At inisip natin dahil marami silang pera, kahit ito ay nanggagaling sa korupsyon, nanggagaling sa drugs, iinisip natin masaya sila. Sa totoo lang, hindi. Hindi sila masaya. Paano ka magiging masaya at magiging buo ang kaligayahan mo kung alam mo na ang perang ginagastos mo ay nanggagaling sa hindi mabuti na gawain? Alam naman natin yan eh. Siyempre, naalala ko nga noon may mga pulis na naiinggit sa ibang pulis. Sabi nga nila, nagugulat nga ako pastor sa mga kaibigan kong pulis, yung mga classmate ko mas magaganda yung sasakyan. Ako motor lang kaya kong bilhin. Siya pambihira, naka-Innova, yung iba naka-Fortuner, sabi niya. Nung dumating ang Presidente Duterte, doon lang nila na-realize kung bakit pala nakakabili sila ng magagandang sasakyan. Yung pala nasangkot sila sa drugs. Asa na sila ngayon? Wala na sa serbisyo. Yung iba nga nakulong, ang iba nakasuhan. Asa ang kaligayahan? Wala. Bakit? Ang kasamaan ay magbubuga ng kalungkutan. Hindi ito magbubuga ng kaligayahan. If you think
that even you sow wickedness and you will reap happiness, you deceive yourself. Kapag iniisip mo na kahit gumawa ka ng masama, ay magiging masaya ka, mali. Niloloko mo ang sarili mo. Pag gumawa ka ng masama, aani ka ng kalungkutan. Aani ka ng kasakitan at problema sa buhay. Ganon po yun mga kapatid, mga kaibigan. Naalala niyo yung pinakasikat na drug lord sa bansa ng Colombia, si Pablo Escobar. Napakayaman niya na yung cocaine nga ay dinideliver na ang gamit jet, o kaya naman ang gamit yung mga modified na maliliit na submarine. Doon nila dinideliver. Maraming pera. Ang daming bahay ni Escobar. Ang daming pera. Ang daming mansyon. Pero ano ang ending ng buhay ni Escobar? Wala. Ang nagiging buhay lang niya ay wanted. Lagi siyang hinahanap ng batas. At yung ending, napatay siya sa isang operasyon. Naging masaya ba si Escobar? No. Marami lang siyang pera. Pero hindi siya tunay na masaya. Bakit? Kasi yung kanyang salapi ay nanggagaling sa kasamaan. Kapag ang iyong itinanim ay kasamaan, aani ka ng masamang bagay din. Kaya kapag ang isang tao ay nag-isip, if you think that even you sow wickedness, you will reap happiness, you deceive yourself. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo at last na pag-aaralan natin, ito ay nakasulat sa Book of James chapter 1 verse 22. Sabi sa Book of James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Sabi rito, dapat tagagawa ka ng mga salita, hindi tagapakinig lamang, dahil niloloko mo ang iyong sarili. Dito, sinabi ng Biblia gamit si Apostol James. Sinabi ni James, dapat kayo hindi lang tagapakinig ng salita ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos inyong ginagawa. Dahil kapag nakinig lang kayo ng salita ng Diyos pero hindi nyo ginagawa, ay niloloko nyo ang sarili nyo. We deceive ourselves if we think that hearing God's word only is okay without doing. Yung nag-iisip ka nga, nakikinig lang naman ako ng salita ng Diyos. Basta makinig lang ako pero hindi ko gagawin. Niloloko mo sarili mo. Niloloko mo ang sarili mo. Sapagkat ang Biblia mismo ang nagsasabi sa atin na kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos dahil gusto natin gawin ang salita ng Diyos. Sana hindi tayo nakikinig lang. No, ang bawat tao sa mundong ito, hindi lang dapat ang tao nakikinig ng salita ng Diyos kasi responsibilidad nila. No, dahil mayroong programa yung departamento namin na kailangan namin mag-aral ng salita ng Diyos, kaya makinig ako ng salita ng Diyos. Pero wala akong planong gawin. Ikaw ang niloloko mo sarili mo. Niloloko mo sarili mo. Maring isipin ninyo, ito si Pastor Alvin, turo ng salita ng Diyos, wala naman akong planong gawin yung kanyang mga itinuturo. Okay lang. Hindi ko naman niloloko ang sarili ko at hindi nyo ako niloloko. Sa pagtuturo ko ng salita ng Diyos, ito ay responsibilidad ko at ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay ko na magtuturo ako ng salita ng Diyos at magtuturo. Di nasa sa tao na kung gagawin nila ito o hindi. Kung ang isang tao ay hindi niya gagawin yung mga bagay na itinuturo ko na nanggagaling sa salita ng Diyos, hindi ako ang napapagod at hindi ako ang niloloko ninyo. Ang niloloko ninyo ay yung mga sarili ninyo. Kaya kung ikaw ay tagapakinig lamang ng salita ng Diyos at inisip mo, okay lang basta tagapakinig ako, hindi ko ito gagawin. Ang Biblia nagsasabi, niloloko mo ang sarili mo. Kaya ang isang tao ay nakikinig sa salita ng Diyos sapagkat handa siyang gawin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Book of Matthew chapter 7, ito ang katapusang talata na babasahin natin. Nakasulat ito sa verse 24 to 27. Ito ay napag-aralan na natin sa nauna natin mga pag-aaral. Ang sabi rito, therefore, whosoever heareth this saying of mine, and doeth them, I will liken unto him
unto him, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the flood came, and the wind blow, and the winds blow, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth the saying of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. The rain descended, and the flood came, and the winds blow, and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Sabi ng Biblia, ang sino mang nakikinig sa aking mga sinasabi, ang nagsasalita nito ang Panginoong Hesus, at ito ay kanyang ginagawa. Sabi ng Panginoon, siya ay ihahalin tulad ko sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, dumating ang baha, dumating ang malakas na hangin, at tumama ito sa bahay. Hindi ang bahay bumagsak dahil ito ay nakatayo sa bato. Ngunit ang sino mang nakinig ng aking mga sinasabi, sabi ni Jesus, at hindi niya ito ginagawa, ihalin tulad ko siya sa isang taong mangmang na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Dumating ang ulan, baha, malakas na hangin, at ito ay tumama sa bahay. Bagsak kagad yung bahay. Bakit? Ito ay itinayo sa buhangin. Ibig sabihin, ang sino man sa atin dito ang nakikinig ng salita ng Diyos, at ito ay gagawin niya. Matalinong tao ka. Maging matibay ka. Ang mga unos, ang mga baha, at ang mga ulan, ito ay problema sa buhay, mga problema, mga kahirapan. Pero kaya mo to. Hindi ka ibabagsak nito sapagkat nakikinig ka ng salita ng Diyos at ginagawa mo ang salita ng Diyos. Pero kung ang isang tao ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi niya ito gagawin, ang sabi ng Diyos ay mangmang ka. Para kang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Pag itinayo mo yung bahay mo sa ibabaw ng buhanginan, dali-daling bumagsak, hindi matibay yung pundasyon. Ganun naman tayo. Kapag tayo ay tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, ngunit hindi natin ginagawa ang ating mga napakinggan, mahinang tao tayo. Pag dumating yung problema, dumating ang kahirapan, mga unos sa buhay, hindi mo kakayanin, madali kang bumagsak. Kasi ang salita ng Diyos pinakikinggan mo lang, pero hindi mo ginagawa. Kaya ang sino mang tao na nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi niya ito ginagawa, ang sabi ng Diyos, dinadaya mo yung sarili mo. Ito yung tatlong bagay na ginagawa natin na hindi natin alam, dinadaya natin ang ating mga sarili. Una, if we think that we are something when we are nothing. Pag nag-iisip ka na kung sino ka o something ka, gayong ang sinabi naman ng Biblia, we are nothing. Pag nagmayabang ka, niloloko mo sarili mo. Pangalawa, if we think that even we sow wickedness, we will reap happiness. Kapag nag-iisip ka na kahit nagtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kaligayahan, niloloko mong sarili mo. At yung last na pinag-aaralan natin, if we think that hearing God's word only is okay without doing. Kapag tayo ay nag-iisip na nakikinig tayo ng salita ng Diyos lamang at hindi natin ito ginagawa, niloloko mo ang ating sarili. Na inisip mo, okay lang naman, importante nakikinig ako kahit hindi ko gagawin. Pag nakikinig ka, pero wala kang planong gawin ang napakinggan mo na salita ng Diyos, niloloko mo ang sarili mo. Ito ang tatlong bagay na mababasa natin sa Biblia, na kapag ginawa natin, tayo mismo ang nanloko sa sarili natin. Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat sa panahon. Keep safe po, and God bless.